Video title: Batang walang birth certificate. Isang kwento ng pag-asa. Video description: Sa isang sulok ng abala at maingay na lungsod, isang batang kalye ang naglalakbay sa landas ng buhay ng walang kasiguraduhan. Walang dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, tila ba siya'y isang anino sa lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang hindi inaasahang kababalaghan ang nagbukas ng pintuan para sa kanya sa isang paaralan. Paano kaya niya malalampasan ang mga hamon ng buhay? Tunghayan ang kanyang kwento ng pag-asa at pagtanggap sa ating bagong episode sa Nangyelames ang Promenan, Tadhana ng Dalawang Puso Arits Ginosaurus. Samahan ninyo kami sa isang makabagbag damdaming paglalakbay na puno ng misteryo at emosyon. YouTube SEO keywords: Batang walang birth certificate, street child education, social challenge story, edukasyon para sa lahat, kwento ng pag-asa, tadhana ng dalawang puso. YouTube. Hashtags: Batang walang birth certificate, edukasyon para sa lahat, kwentong pag-asa, tadhana ng dalawang puso, pang-ainan ko Ashek English prompt for AI thumbnail. Create a cinematic ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story, titled, Batang walang birth certificate, ngunit tinanggap ng eskwelahan. Left 50% of the frame. Main character street child. Facing camera. Intense expression. Fitting a social challenge. Education theme. Pabisi, maji. Fear. Crying. Rage. Optionally include one supporting character with distinct emotion. E.T. Shocked child. Evil smirk. Crying partner. Right 50% of the frame. Solid dark background. E.G. Black, charcoal, deep blue as text panel. Overlay large, bold yellow story title, Batang walang birth certificate, ngunit tinanggap ng eskwelahan. Arranged in 3 to 5 lines, occupying full height for mobile readability. Lighting: dramatic cinematic light, soft shadows, real fabric and skin textures, natural hair details. Depth: shallow, with blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text, full story. Style: hyper-realistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Part 1. Ako si Nilo, isang batang kalye na hindi nakilala ang aking tunay na pagkatao. Ang tanging pagkakaalam ko ay ang araw-araw na pakikibaka sa lansangan ng Maynila. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga bata sa eskwelahan, tila ba sila'y nasa ibang mundo. Mundo na puno ng kaalaman at pag-asa, habang ako'y nasa dilim ng kawalan. Madalas akong mangarap na balang araw ay makakatungtong rin ako sa loob ng silid-aralan. Ngunit paano nga ba mangyayari iyon kung hindi ko alam ang aking buong pangalan o ang aking araw ng kapanganakan? Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng kalsada, may napansin akong kakaiba. Isang grupo ng mga bata, hindi kalayuan sa akin, ang nagtitipon sa isang maliit na parke. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit higit pa roon, may kakaiba sa kanila. Lahat sila'y may daladalang mga aklat at kwaderno. Inusisa ko mula sa malayo at nakitang may isang gurong nagtuturo sa kanila. Sa simpleng parke, may tila munting eskwelahang nagaganap. Minsan lang ito, Nilo, sabi ng tinig sa aking isip. Silipin mo kahit sandali lang. Lumapit ako ng dahan-dahan, nagkukubli sa lilim ng isang puno. Sapat na ang distansya para marinig ang tinig ng guro na puno ng sigla at pag-asa. Iba ang kanyang paraan ng pagtuturo. Hindi siya gumagamit ng karaniwang pisara o mga makakapal na libro. Imbes, mga simpleng kwento at laro ang kanyang sandata para sa kaalaman. Habang nakikinig, hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong parang may humahatak sa akin mula sa loob. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. At bago ko pa man namalayan, lumapit na ako sa grupo ng mga bata. Pinagmasdan nila ako, nagtataka,
Ngunit hindi nila ako itinaboy. Bagkus, ang guro ay ngumiti at inalok akong sumali. Halika bata, wika niya. Walang masama kung susubukan mo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman kong may puwang ako sa mundong ito. Isa akong batang walang identidad. Ngunit dito, sa maliit na sulok ng parke, tila ba may puwang ako. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy akong bumabalik sa parke. Unti-unti kong natutunan ang mga letra, numero, at mga simpleng kwento. Ang mga batay naging mga kaibigan ko na rin. Ang guro, na tinatawag nilang Ma'am Lani, ay tila isang ilaw sa aking madilim na mundo. Sa kanyang pagtuturo, natutunan ko hindi lamang ang mga aralin sa akademiko, kundi pati na rin ang mga aral ng buhay. Ngunit isang araw, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa parke, may narinig akong usapan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme at si Ma'am Lani ang nag-uusap. Tila may alitan. Hindi pwede ito, Lani, sabi ng lalaki. Alam mong bawal ang ginagawa mo. Pero kailangan nila ng edukasyon, sagot ni Ma'am Lani. Kahit walang birth certificate, karapatan nilang matuto. Hindi mo naiintindihan, mariing sagot ng lalaki. Peligroso ito. Kapag nalaman ng nakatataas, ikaw ang mananagot. Biglang kumabog ang dibdib ko. Tila ba ang kinabukasan ko'y nakasalalay sa usapang iyon? Kung mawawala si Ma'am Lani, ano na lang ang mangyayari sa akin? Sa amin? Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nag-isip ako ng paraan upang matulungan si Ma'am Lani. Kung paano, hindi ko alam. Ngunit isang ideya ang pumasok sa aking isip. Kailangan kong kumilos, at ito'y kailangan kong gawin mag-isa. Ang pagbukas ng pintuan ng eskwelahan ay parang pagpasok sa isang mundo na dati ko lang pinapangarap. Sa wakas, narito ako, nasa loob ng silid-aralan na punong-puno ng mga mesa at upuan. May mga guro at mga estudyanteng masayang nagkukwentuhan. Hindi ko pa rin lubos maisip na sa kabila ng kawalan ko ng birth certificate, tinanggap nila ako. Pero hindi ito naging madali. Isang linggo ang lumipas mula nang magpahayag si Ma'am Liza ng intensyon niyang ipaglaban ang karapatan ko sa edukasyon. At sa linggong iyon ay puno ng takot, pag-asa, at hindi mabilang na tanong. Bakit mo ba ginagawa ito, ma'am? Tanong ko sa kanya noong araw na ipinasa niya ang mga dokumentong kailangang i-review ng principal. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinutulungan, lalo na't wala naman siyang obligasyon. Ngumiti siya at tumingin sa akin ng diretso sa mata. Dahil karapatan mong mag-aral, kahit paano ang estado mo sa buhay. Lahat ng bata ay may pag-asa at hindi mo kailangang patunayan ang pagkatao mo sa pamamagitan ng papel. Ang mahalaga ay ang puso mo at ang pangarap mo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumulo ang luha ko sa sinabi niya. Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa akin. Isang estranghero na handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Matapos ang mahabang proseso, nagpasya ang prinsipal na tanggapin ako kahit pansamantala. Hindi pa ito formal, sabi ni Ma'am Liza sa akin habang inaabot ang isang bag na puno ng lumang gamit. Pero habang inaayos natin ang mga dokumento mo, maaari kang mag-aral dito. Simula bukas, ikaw ay opisyal na estudyante. Kahit na may halong kaba ang nararamdaman ko, higit pa rin ang saya. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-aalala kung saan ako pupunta o kung kailan ako makakain. Sa araw na iyon, naglakad ako pauwi na may ngiti sa labi. Dala ang bag na binigay ni Ma'am Liza. Pagdating sa silid-aralan kinabukasan, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa suot kong damit na halatang luma o dahil sa marami akong kwento sa lansangan na kumalat na
sa mga estudyante. Tahimik akong umupo sa bandang likod. Umaasang walang mangyayari. Pero syempre, hindi lahat ng bagay ay madali. Uy, ikaw ba yung batang lansangan? Tanong ng isang lalaki sa harapan ko. Tumawa siya, sabay turo sa sapatos kong halos mapigtas. Sigurado ka bang dito ka dapat? Hindi naman ito charity, di ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong sumagot, pero natatakot akong mas lalo lang akong pagtawanan. Sa likod ko, narinig ko ang bulungan ng iba pang estudyante. Anong pangalan niya? Wala nga daw birth certificate eh. Paano siya nakapasok? Siguro anak siya ng magnanakaw. Nag-init ang mukha ko sa hiya. Gusto ko nang tumakbo palabas. Pero sa isang iglap, narinig ko ang boses ni Ma'am Liza. Class, tahimik. Malakas na sabi niya habang pumapasok sa silid. Tumayo siya sa harapan at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Pero sa isang tingin lang, parang nawala ang lahat ng takot ko. May gusto ba kayong sabihin tungkol sa bagong kaklase ninyo? Tanong niya. Tahimik ang lahat. Magpapakilala ka ba, anak? Tanong ni Ma'am Liza sa akin. Tumayo ako, kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Ako po si Ruel, sabi ko. Wala po akong birth certificate, pero gusto kong mag-aral. Gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay. Tahimik ulit ang buong klase. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila, pero naramdaman kong may isang bagay na nagbago. Napansin ko ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng ngumiti sa akin. Makalipas ang ilang oras, naging mas maayos ang pakiramdam ko. Nagawa kong makinig sa leksyon at kahit hindi ko palubos na maintindihan ang ibang mga paksa, masaya akong naririto. Pero hindi pa tapos ang araw. Pagkatapos ng klase, may isang guro na lumapit kay Ma'am Liza. May dumating na tao sa opisina kanina, sabi niya sa mababang boses. Tungkol sa batang tinanggap mo. Napatingin si Ma'am Liza sa akin. Sino? Tanong niya. Hindi ko alam. Pero sinabi nilang may mahalagang impormasyon tungkol sa bata. Mukhang may koneksyon siya sa isang kaso. Bigla akong kinabahan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang taong iyon? Habang naglalakad kami pa uwi, hindi mapakali si Ma'am Liza. Ako naman, hindi ko alam kung anong iisipin. May bahagi sa akin na natatakot. Natatakot na. Baka may masama akong nakaraan na hindi ko alam. Pagdating namin sa kanto, tumigil si Ma'am Liza at tumingin sa akin. Ruel, may kailangang malaman ka. Hindi ito tungkol sa birth certificate mo lang. Bago pa niya maituloy ang sasabihin, may isang lalaking biglang lumapit sa amin. Dala niya ang isang papel na may larawan ko. Larawan kong bata pa. Siya ba si Ruel? Tanong ng lalaki. Tumango si Ma'am Liza, pero halata ang pag-aalinlangan sa mukha niya. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo, sabi ng lalaki. Ang batang ito, nawawala siya at hinahanap siya ng kanyang pamilya. Napatingin ako kay Ma'am Liza, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nawawala? Pamilya? Sino sila? Hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ako. Ngunit sa isang saglit, nagbago ang lahat ng iniisip ko tungkol sa sarili ko. Sino nga ba talaga ako? Sa wakas, nakarating ako sa eskwelahan na matagal ko nang pinapangarap na pasukin. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang araw na akala ko'y hindi na darating. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap sa buhay bilang isang batang lansangan, narito ako sa harap ng gate ng eskwelahan. Walang birth certificate, ngunit tinanggap pa rin. Pinagmasdan ko ang mga estudyanteng pumapasok. Ang kanilang mga uniforme ay malinis at plansado, samantalang ako ay nakasuot ng damit na ilang araw nang hindi nalalabhan. Hoy bata! Tawag ng gwardiya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Kinabahan ako at hindi agad nakasagot. Sa kabila ng aking kaba,
Nagawa kong saktong ngumiti at ipakita sa kanya ang papel na ibinigay sa akin ng principal. Nakasaad doon na ako ay pinapayagang makapasok kahit walang birth certificate. Hindi ko alam kung paano nagawa iyon ni Ma'am Rivera, ang principal. Ngunit labis akong nagpapasalamat sa kanya. Isang himala na maituturing. Ah, sige. Pasok ka na. Sabi ng gwardiya matapos suriin ang papel. Tumango siya sa akin at binuksan ang gate. Hindi ko napigilang mapaluha sa tuwa habang tinatahak ang daan papunta sa loob ng eskwelahan. Sa wakas, makakaranas din ako ng edukasyon na dati pangarap lamang. Habang naglalakad papunta sa classroom, napansin ko ang mga batang nag-uusap, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Hindi ko maiwasang ikumpara ang aking sarili sa kanila. Sila ay mukhang walang problema sa buhay. Samantalang ako, lumaki sa kalsada at ang pagkain ay isang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Ngunit ngayon, mayroon akong pagkakataon na baguhin ang aking kapalaran. Sa wakas ay magkakaroon ng direksyon ang aking buhay. Pagpasok ko sa classroom, agad akong sinalubong ng mga mata ng mga estudyante. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba, ngunit hindi ko pinahalata. Lumapit sa akin ang guro, si Ma'am Santos, at ipinakilala ako sa klase. Mga bata, ito si Juan, bagong estudyante natin, sabi ni Ma'am Santos. Juan, maupo ka sa bakanteng upuan doon. Habang ako'y papunta sa aking upuan, narinig ko ang bulong-bulungan ng mga estudyante. Hindi ko naiwasang maramdaman na tila hindi ako kabilang. Ngunit pinilit kong hindi magpaapekto. Naupo ako at sinimulan ang aking unang araw bilang isang estudyante. Sa kabila ng mga bulong at titig ng aking mga kaklase, nag-focus ako sa leksyon. Kailangan kong magsikap. Alam kong ito ang paraan para makaahon sa kahirapan. Habang patuloy ang klase, unti-unti namang nawawala ang aking kaba. Napansin ko rin na may ilang kaklase na curious sa akin at sa bawat pagkakataon ay ngumingiti sila at tinatanong kung saan ako nakatira. Sinagot ko sila ng matapat, ngunit hindi ko binanggit ang tungkol sa kalsada. Sa oras ng recess, lumabas ako ng classroom at naglakad-lakad sa paligid ng eskwelahan. Nais kong mas makilala pa ang lugar. Napansin ko ang mga grupo ng mga estudyante na nagkukumpulan, naglalaro, at kumakain ng baon. Ako'y nag-iisa, walang baon, ngunit may dalang pag-asa sa puso. Sa gitna ng aking paglalakad, isang batang babae ang lumapit sa akin. Siya ay si Maria, isa sa mga estudyante sa klase. Ngumiti siya at nagtanong, "Wala ka bang baon?" Umiling ako. "Wala," sagot ko. "Halika, samahan mo ako," yaya niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sumunod ako sa kanya. Dinala niya ako sa kantina at binilhan ng pagkain. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa kanyang kabutihan. Habang kami ay kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap. Si Maria ay naging kaibigan ko sa unang araw ko sa eskwelahan. Nais niyang maging guro balang araw at sinabi ko namang gusto kong maging engineer. Nagulat siya sa aking pangarap, ngunit hinikayat niya akong magsikap. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko maalis-alis sa aking isipan. Bakit ako tinanggap ng eskwelahan kahit walang birth certificate? Ano ang dahilan ni Ma'am Rivera sa pagtulong sa akin? Alam kong hindi ko pa oras para itanong ito, ngunit nararamdaman kong may kailangan akong malaman. Sa huling bahagi ng araw, habang naglalakad pa uwi, napansin ko si Ma'am Rivera na palabas ng kanyang opisina. Nagpasya akong lapitan siya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit kailangan kong malaman ang sagot. "Ma'am Rivera," tawag ko sa kanya. "Salamat po sa pagtanggap sa akin kahit wala akong birth certificate." Ngumiti siya, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Juan, may kailangan akong sabihin sa'yo."
Sagot niya. Bigla akong kinabahan. Sa likod ng kanyang ngiti, alam kong may lihim siyang itinatago. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Ito ba'y makakabuti sa akin? O ito ba'y magdudulot ng bagong pagsubok na kailangan kong harapin? Sa puntong iyon, alam kong may twist sa aking buhay na hindi ko inaasahan. Sa tuwing pumapasok ako sa eskwelahan, parang ang mga paang ito ay lumulutang. Hindi ko maipaliwanag ang saya dahil sa wakas, may lugar na akong tinatawag na akin. Isang lugar kung saan tinanggap ako kahit ako'y walang papeles na maipakita. Pero hindi ko rin maitatanggi ang takot na unti-unting gumagapang sa kalooban ko. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung malaman nilang wala talaga akong birth certificate? Baka bigla nilang bawiin ang lahat ng ito. Naging masaya ang unang linggo ko sa klase. Hindi man ako sanay sa mga asignatura, lalo na sa math na parang hieroglyphics, ang mga numero. Natutunan ko namang makisama sa mga kaklase. Si Ana, ang batang mahilig magdala ng candy, ay naging kaibigan ko. Siya ang madalas kong kasama tuwing recess. At lagi niyang sinasabi na, "Ang galing mo ah, parang ang bilis mong matuto." Hindi ko alam kung totoo yon o gusto lang niya akong pasayahin. Pero sapat na yon para magpatuloy ako. Ngunit isang araw, habang nasa klase kami, may nangyari na hindi inaasahan. Pumasok ang prinsipal na si Ginoong Reyes, mukhang seryoso, at may kasamang lalaking nakasuot ng uniporme. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ko nang makita ko ang lalaking iyon. Isang pulis. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob akong may kinalaman ito sa akin. Hindi ko magawang makatingin ng diretsyo. Tinungo ko ang aking notebook at nagkunwaring nagsusulat. Mga bata, pansamantala muna akong kakausap sa inyong guro. Magpatuloy lang kayo sa inyong ginagawa, sabi ni Ginoong Reyes. Ang guro namin ay sumama sa kanila palabas ng silid. Tahimik kaming naghintay, pero ang mga kamay ko'y nanlamig. Hindi ko maalis sa isip ang tanong, bakit may pulis? Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Ginoong Reyes at ang guro namin. Pansin ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng prinsipal. Parang may binabalak. Parang may iniisip na malalim. Nagpatuloy ang klase, pero hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Hanggang sa dumating ang lunch break. Habang naglalakad papunta sa kantina, bigla akong tinawag ng guro namin. Daniel, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang clipboard. Tumango ako, pero ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Sinamahan niya akong papunta sa opisina ng prinsipal. Lahat ng daan papunta roon ay parang isang mahabang tunel na hindi ko alam kung saan magtatapos. Pumasok kami sa loob at naroon si Ginoong Reyes na umiinom ng kape. Nakangiti siya, pero ang ngiti niya ay parang may halong tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Daniel, umupo ka, sabi niya, sabay turo sa upuan sa harapan ng mesa. Sumunod ako, bagamat ang buong katawan ko'y naninigas sa kaba. Tumikhim siya, sumandal, at nagtanong. Alam mo ba kung bakit ka narito? Umiling ako, kahit na ang totoo'y mayroon akong kutob. Hindi ko alam kung bakit, pero parang alam kong may koneksyon ito sa birth certificate na wala ako. May dumating na dokumento mula sa barangay, sabi ni Ginoong Reyes, at may nakita kaming kakaiba. Halos hindi ko na marinig ang susunod niyang sinabi dahil bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig niyang sabihin? Wala akong birth certificate. Paano magkakaroon ng dokumento mula sa barangay? Ang sabi rito, hindi ka raw rehistrado sa barangay na sinasabi mo. Patuloy niya. Pero ang mas nakapagtataka, may lumabas na impormasyon na tila may record ka sa ibang lugar. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang sarili kong magsalita. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumayo si Ginoong Reyes, lumapit sa filing cabinet at kumuha ng isang folder.
Binuksan niya ito at inilabas ang isang papel na mukhang kopya ng isang birth certificate. Ngunit hindi ko ito kilala. Hindi iyon ang pangalan ko. Ang nakalagay na pangalan ay Miguel Reyes. Miguel Reyes? Sino po iyon? Tanong ko. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang pulis na nakita ko kanina. Ang pulis ay may daladalang envelope na mukhang may mga larawan. Sir, nakuha na namin ang impormasyon, sabi ng pulis habang inaabot ang envelope kay Ginoong Reyes. Pinuksan ni Ginoong Reyes ang envelope at ang unang lumabas na larawan ay isang lumang litrato ng isang batang lalaki, isang batang kahawig ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumalik na alaala sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero ang larawang iyon ay parang pamilyar, kahit hindi ko maalala kung kailan ko ito nakita. Daniel, may kailangan kang malaman, sabi ni Ginong Reyes, at ang tono ng boses niya ay seryoso. Hindi mo man ito alam, pero may posibilidad na ikaw si Miguel Reyes, ang nawawalang anak ng isang pamilya dito sa bayan. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Nawawalang anak? Miguel Reyes. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang impormasyon. Ang buong buhay ko'y inisip kong isa akong batang lansangan na walang pamilya. Pero ngayon, sinasabi nilang, baka mayroon akong pamilya. At hindi lang basta pamilya, kundi isang pamilya na matagal nang naghahanap sa akin. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang telepono sa mesa ni Ginoong Reyes. Sumagot siya at ang huling sinabi niya bago ibaba ang tawag ay, sige, ipapapasok ko siya ngayon. Luminga siya sa akin, ngumiti, at sa wakas, sinabi ang isang bagay na nagbigay ng twist sa lahat. Daniel, may bisita ka? Ang mama mo. Napatingin ako sa pinto at unti-unting bumukas iyon. Ang sumunod kong nakita ay isang babae. May mga mata na punong-puno ng luha, pero may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung siya nga talaga ang mama ko. Pero ang puso ko'y nagulo sa damdaming bumalot sa akin. Sa kabila ng mga pagsubok na aking pinagdaanan, hindi ko inasahan na magkakaroon pa rin ng pagkakataon na makapasok sa paaralan. Sa edad na 12, ang pag-asang makapag-aral ay tila isang pangarap na unti-unting naglalaho. Ngunit isang umaga, isang magandang balita ang dumating sa akin mula kay Ate Mila, ang mabait na social worker na tumulong sa akin. Dinala niya ako sa isang maliit na eskwelahan sa gilid ng aming bayan. Ang mga gusali nito ay luma at may bitak-bitak na pader, ngunit para sa akin, ito ay tila isang palasyo ng kaalaman. Sinalubong kami ni Guro Lina, ang punong guro ng paaralan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at pag-unawa. Alam kong wala kang birth certificate, pero hindi ito magiging hadlang para hindi ka makapag-aral, sabi ni Guro Lina habang hinahawakan ang aking balikat. Dito sa aming paaralan, mas mahalaga ang iyong pagnanais na matuto kaysa sa mga papel na iyon. Hindi ko mapigilang mapaluha sa kanyang mga sinabi. Parang napakagaan ng pakiramdam ko, na para bang may bumunot ng malaking tinik sa aking dibdib. Hindi nagtagal. Nagsimula na akong pumasok sa klase. Sa unang pagkakataon, umupo ako sa isang tunay na upuan sa loob ng silid-aralan, kasama ang iba pang mga bata na kasing edad ko. Napatingin sila sa akin, mga matang puno ng kuryosidad. Sa unang araw ng klase, ako'y kinabahan. Nagpakilala ang aming guro, si Ma'am Teresa, na agad kong nagustuhan dahil sa kanyang pagiging masayahin. Ngayong araw, aniya, ay magsisimula tayo sa isang simpleng tanong. Ano ang inyong mga pangarap? Isa-isa kaming pinatayo para magbahagi. Nang ako na ang tinawag, natigilan ako. Ano nga ba ang aking pangarap? Sa kalsada, ang tanging pangarap ko ay makakain sa araw-araw. Ngunit ngayon,
Tila may bagong liwanag sa aking isipan. Gusto kong maging guro, tulad niyo po. Sagot ko nang may halong kaba at saya. Ngumiti si Ma'am Teresa. Napakaganda ng iyong pangarap. Lagi mong tatandaan, ito'y makakamit mo sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiis. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong nasasanay sa buhay eskwela. Natutunan kong magbasa at magsulat, mga bagay na dati tila imposible lamang. Nakahanap din ako ng mga kaibigan, sina Nilo at Lani, na palaging nakasuporta sa akin. Nakatulong sila sa akin sa mga takdang aralin at madalas kaming magtulungan sa mga proyekto. Subalit, sa kabila ng kasiyahan, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng pangamba. May mga bulong sa likod ng aking isipan na nagsasabing, hanggang kailan ito magtatagal? Lalo na tuwing nakikita ko ang iba pang mga bata na may mga magulang na sinusundo sila pagkatapos ng klase, samantalang ako'y naglalakad, pauwi mag-isa. Isang hapon, habang kami ni Lani ay naglalakad pauwi, bigla siyang nagtanong, bakit wala kang birth certificate? Napahinto ako sa kanyang tanong. Paano ko nga ba ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko nga rin lubos na maintindihan? Wala kasi akong mga magulang na kilala, sagot ko sa kanya. Pilit na itinatago ang lungkot sa aking tinig. Hindi ko alam kung saan ako nanggaling. Natahimik si Lani. Alam mo, kahit wala kang birth certificate, mahalaga ka pa rin. At dito sa eskwelahan, pamilya ka namin. Nakangiti akong tumango sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila naging gamot sa sugat ng aking puso. Ngunit ang mga bagay ay hindi laging ganap na masaya. Isang araw dumating si Ate Mila sa paaralan na may dalang balita. May natagpuan kaming impormasyon tungkol sa iyong pagkatao, sabi niya. Sa kabila ng kaba, may halong excitement akong naramdaman. Sa wakas, may pag-asa na akong malaman ang aking pinagmulan. Ngunit, patuloy ni Ate Mila, kailangan mong maghanda sa anumang posibleng mangyari. May mga bagay na hindi natin inaasahan. Napatingin siya sa akin ng may halong awa at pag-aalala. Ano kaya ang ibig sabihin ni Ate Mila? Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Ang hindi inaasahang pahayag ni Ate Mila ay nag-iwan ng malaking tanong sa aking isipan. Isang tanong na walang kasiguraduhan ang sagot. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang anumang katotohanan sa aking likuran. Sa loob ng aking isipan, isang boses ang nagtanong, handa ka na bang malaman ang buong kwento ng iyong buhay? Hindi ko malilimutan ang unang araw ko sa eskwelahan. Parang panaginip lamang ito dati. Ngunit ngayon ay tila isang realidad na may pagkakataong naglalaro sa pagitan ng mga daliri ko. Na parang buhangin na hinahawakan ng mahigpit, ngunit unti-unting nawawala. Nang pumasok ako sa pintuan ng silid-aralan, ramdam ko ang kakaibang init ng pagtanggap mula sa mga guro at kaklase. Parang hindi ko naisip na magiging bahagi ako ng isang ganitong mundo, na puno ng kulay, tunog, at mga ngiti. Ngunit sa likod ng ngiti ay may mga tanong. Ano nga ba ang kinabukasan ng isang tulad ko na walang birth certificate? Paano ko ba mapapanatili ang puwang ko sa mundong ito na tila palaging naglalagay ng hangganan sa pagitan ng akin at ng ibang bata? Sa kabila ng pag-aalala, pinili kong ituon ang pansin sa aking mga aralin. Sa bawat kwento na binabasa, sa bawat numero na sinusulat. Alam ko na ang edukasyon ang magiging susi ko sa pag-alis sa kalagayang ito. Lumipas ang mga buwan at unti-unti akong nasanay sa buhay eskwela. Nagkaroon ako ng ilang kaibigan, sina Lito at Marie, mga batang palaging kasama ko sa recess. Nagtatakbuhan sa paligid ng quadrangle. Nag-uusap tungkol sa mga pangarap na tila alapaap. Si Marie, na anak ng isang guro, ay palaging nagbibigay sa akin ng mga aklat na hindi niya na ginagamit.
Napakamaalalahanin niya. At sa tuwing may bagong aklat, parang may bagong mundo akong natutuklasan. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Lito sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng playground, may isang bagay siyang ibinulong sa akin. Alam mo ba, may narinig ako kay Ma'am Gloria na baka maghanda raw ng seminar tungkol sa mga batang tulad mo na walang birth certificate, sabi niya. Parang kasama yata ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ang seminar na iyon ay maaaring magbigay linaw sa sitwasyon ko. Ngunit maaari rin itong maging simula ng isang komplikadong proseso na hindi ko sigurado kung kaya kong harapin. Ngunit sa kabila ng takot, nang ibabaw sa akin ang pag-asa. Baka ito na ang pagkakataon ko. Lumipas ang linggo at dumating ang araw ng seminar. Puno ang gymnasium ng mga estudyante, guro, at ilang opisyal na nakasuot ng barong. Sa gitna ng programa, isang babaeng opisyal ang tumayo at nagsalita tungkol sa mga programa ng gobyerno para sa mga batang walang birth certificate. Sinabi niya na may mga hakbang na ginagawa upang matulungan ang mga batang makakuha ng opisyal na pagkakakilanlan. Habang nakikinig, unti-unting nawala ang takot ko. Sa halip, naramdaman ko ang pag-asa na maaari akong magkaroon ng pangalan at pagkakakilanlan sa papel. Ngunit sa dulo ng kanyang talumpati, may sinabi siya na nagpagulo ng isip ko. May mga kaso kung saan kailangan natin ng karagdagang impormasyon mula sa mga magulang o guardians ng bata upang maproseso ang kanilang mga dokumento. Bigla akong kinabahan. Ang memorya ng aking mga magulang ay tila mga anino na palaging lumilipad sa likod ng isip ko. Mga alaala na hindi ko lubos mawari. Wala akong alam kung nasaan sila ngayon o kung paano sila makokontak. Paano kung hindi ko makuha ang impormasyon na kailangan? Pagkatapos ng seminar, lumapit sa akin si Ma'am Gloria at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Sisimulan natin ang proseso at gagawin natin ang lahat para sa iyo." Tumango ako, ngunit hindi ko naalis sa isip ko ang huling sinabi ng opisyal. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa seminar. Paano kung hindi ko makuha ang mga kinakailangang impormasyon? Ano ang mangyayari sa edukasyon ko? Sa kabila ng mga tanong na gumugulo sa akin, nagpatuloy ako sa pag-aaral. Alam kong ang bawat araw sa eskwela ay mahalaga at hindi ko ito maaaring sayangin. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, nakakita ako ng isang maliit na papel na nakatupi sa tabi ng daan. Kinuha ko ito at binuksan. Nakasaad doon ang isang mensahe. Alam ko kung paano ka matutulungan. Magkita tayo sa dating parke, sa likod ng malaking puno, 6:00 ng gabi bukas. Nagulat ako at nagtaka kung sino ang naglagay ng mensahe. Hindi ko alam kung ito ba'y isang biro o isang tunay na pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong kailangan kong subukan. Nang sumunod na gabi, nagpunta ako sa parke, puno ng pag-asa at kaba. Nang dumating ako sa likod ng puno, may isang pamilyar na silweta na nag-aantay sa akin. Hindi ko inasahan kung sino ang makikita ko roon. Ang taong ito ang maaaring may hawak ng susi sa mga tanong na matagal ko nang gustong masagot. Ang puso ko ay bumilis ng tibok. Sino siya? At paano niya ako matutulungan? Ako ito, si Nilo, ang batang pinilit pumasok sa eskwela kahit wala akong birth certificate. Sa loob ng maraming linggo, parang panaginip ang lahat. Pinagbigyan ako ng aming prinsipal, si Ma'am Rosalinda, na makapag-aral kahit walang sapat na papeles. Sabi niya, ang edukasyon ay karapatan ng bawat bata. Hindi ko naiintindihan noon ang bigat ng mga salitang iyon. Pero ramdam ko ang init ng malasakit niya. Kaya naman, araw-araw, ginagawa ko ang lahat para patunayan na tama ang desisyon niyang bigyan ako
ng pagkakataon. Sa klase, masaya ako kahit mahirap. Sa bawat leksyon, parang dinadala ako sa isang mundong hindi ko pa nararating. Ang pagbibilang, pagbabasa, at pagsusulat ay naging mga bagong laruan sa buhay ko. Pero hindi lahat ay masaya. May mga araw na pinandidirihan ako ng ilang kaklase dahil sa suot kong luma at punit-punit na uniforme. Minsan, naririnig ko silang nagtatawanan sa likod ko. "Sinilo, mukhang hindi naliligo," bulong ng isa. Kung alam lang nila, madalas akong gumising ng maaga para kumuha ng tubig mula sa poso at magbanlaw kahit malamig. Pero hindi ko na yun pinapahalata. Ang mahalaga, nasa eskwela ako. Isang araw biglang nagbago ang takbo ng lahat. Nasa kalagitnaan ako ng pagsagot sa mga tanong sa pisara nang biglang pumasok si Ma'am Rosalinda sa aming silid. Mukha siyang balisa, pero pilit niyang nananginitian ang lahat. Tumabi siya kay Ma'am Letty, ang aming guro, at may ibinulong. Lahat kami tahimik na nakatingin. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa noo ko. Bakit kaya ganun ang itsura niya? "May problema ba, Nilo?" Tawag niya sa akin. Halos mabitawan ko ang lapis ko. "Pwede ba tayong mag-usap sandali sa opisina?" Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga paa ko habang sumunod ako sa kanya. Sa isip ko, baka nalaman na nila na wala talaga akong birth certificate at kailangan ko nang tumigil sa pag-aaral. Sa bawat hakbang, parang may mabigat na bato sa dibdib ko. Ayokong umalis sa eskwela. Hindi ko kayang bumalik sa lansangan ng walang pinanghahawakan. Pagpasok namin sa opisina, nakita ko ang isang lalaking nakabarong. Matikas ang tindig niya, pero may lungkot sa mga mata. "Nilo," sabi ni Ma'am Rosalinda, "may gusto akong ipakilala sa'yo." Tumango ang lalaki at ngumiti ng bahagya. "Ako si Mang Ramon," pakilala niya. "May mga bagay akong gustong sabihin sa'yo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang marinig kung ano ang pangarap mo." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi pa yata ako tinanong ng kahit sino tungkol sa pangarap ko. Napayuko ako at sinubukang sagutin. "Gusto ko pong maging guro," sabi ko mahina, "para po matulungan ang mga batang katulad ko na walang pagkakataong makapag-aral." Biglang tumingin si Ma'am Rosalinda kay Mang Ramon. Para bang may lihim silang sinasarili. "Nilo," sabi ni Ma'am, "alam mo ba kung bakit ka namin tinawag dito?" Umiling ako. Hindi ko alam pero ramdam ko na malapit nang may mangyaring hindi ko inaasahan. Huminga ng malalim si Mang Ramon at inilabas ang isang maliit na envelope mula sa bulsa niya. "Nilo," sabi niya, "matagal na kitang hinahanap." Nanginginig ang kamay niya habang iniabot ang envelope. "At kung papayag ka, gusto kong malaman mo ang totoo." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pero nang buksan ko ang envelope, nakita ko ang isang piraso ng papel na halatang luma na. May pangalan doon na pamilyar. Ang pangalan ng nanay ko. At sa ibaba nito, ang pangalan ko. "Birth certificate mo yan, Nilo," sabi ni Mang Ramon. "Ako ang dahilan kung bakit nawala ito noon. At ako rin ang dahilan kung bakit hindi mo ako nakilala ng mahabang panahon." Napatitig ako sa kanya. Parang may kung anong pumutok sa loob ng dibdib ko. "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ko, kahit alam ko na ang sagot sa isip ko. Pero bago siya nakasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ma'am Letty, halatang nagmamadali. "Ma'am Rosalinda," sabi niya, "may mga pulis sa labas. Hinahanap nila si Mang Ramon." Natigilan ng lahat. Tumayo si Mang Ramon. Kita sa mukha niya ang kaba. "Nilo," sabi niya, "ipapaliwanag ko ang lahat sa tamang panahon." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko, pero agad siyang bumitaw nang pumasok ang dalawang pulis. "Ikaw ba si Ramon Santos?" tanong ng isa. Tumango siya.
Sumama ka sa amin. May kailangan kang harapin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sino ba si Mang Ramon? Bakit siya hinahanap ng mga pulis? At paano niya nakuha ang birth certificate ko? Habang dinadala siya palabas, hindi ko maiwasang sigaw sa isip ko ang tanong na hindi ko masabi ng malakas. Ano ang kinalaman niya sa buhay ko? Ako si Junjun, isang batang lansangan na hindi kailanman nagkaroon ng birth certificate. Ngunit sa kabila ng lahat ng balakid, natanggap ako sa eskwelahan. Ang eskwelahan ay tila isang panibagong mundo para sa akin. Isang lugar kung saan ang mga tunog ng busna ng jeep at sigaw ng mga nagbebenta sa kalsada ay napalitan ng tunog ng kampana at mga boses ng guro. Sa bawat sulok ng silid-aralan, nararamdaman ko ang kakaibang init ng panibagong simula. Ngunit ang alam ko lang, hindi pa rito nagtatapos ang laban ko. Sa katunayan, mas maraming tanong ang sumibol sa isip ko habang unti-unting lumalalim ang mga pangyayari sa aking paligid. Naalala ko ang unang araw ko sa eskwela. Hindi ko mapigilang magtaka kung bakit parang may kakaibang tingin ng iba sa akin. Hindi naman lahat, pero may ilan na halos hindi ako matingnan sa mata. Siya yung batang walang birth certificate, di ba? Narinig kong bulong ng isang kaklase ko habang ako'y pumapasok sa silid. Pinilit kong huwag pansinin iyon. Ang mahalaga, nandito ako at may pagkakataon akong matuto. Isang araw pagkatapos ng klase, napadpad ako sa silid-aklatan. Noon ko lang naramdaman ang katahimikan na tila niyakap ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Ang daming libro. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang daming mundong pwedeng pasukin. Ang daming kwentong pwedeng tuklasin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na pumukaw sa akin. Sa sulok ng silid-aklatan, may isang lumang kabinet na tila hindi na nabubuksan. Ang pintuan nito ay may kaunting pagkabiyak at sa loob ay may aninong parang mga lumang papel. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ng kabinet na yon ang atensyon ko. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nilingon ko ang paligid para tiyaking walang ibang tao. Nang masiguradong wala, binuksan ko ang kabinet. Sa loob nito, tumambad sa akin ang isang bungkos ng mga dilaw na dokumento. May mga larawan na may punit-punit na gilid, mga sulat kamay na halos hindi ko mabasa, at isang folder na kulay itim. Binuksan ko ang folder at doon ko nakita ang isang dokumento na may malalaking letra sa itaas. Pagdarap, birth certificate. Napatigil ako. Sino ang may-ari nito? Bakit narito ito sa silid-aklatan? Habang iniisa-isa ko ang mga papel, may napansin akong isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan ng nanay ko. Unti-unti kong naramdaman ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ako maaaring magkamali. Ang pangalan ng nanay ko, kasama ang isang pirma na halos hindi ko mabasa, ay malinaw na nakasulat sa papel. Nakasulat din doon ang isang pangalan ng bata. Ang pangalan ko. Imposible. Bulong ko sa sarili ko. Wala akong birth certificate. Iyon ang dahilan kung bakit halos hindi ako tanggapin sa eskwelahan. Pero bakit narito ito? At paano ito napunta sa silid-aklatan? Habang nakatitig ako sa papel, bigla akong nakarinig ng yabag mula sa likuran. Mabilis kong isinara ang folder at ibinalik ito sa kabinet. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Ma'am Teresa, ang librarian. Nakatitig siya sa akin, tila may alam sa ginagawa ko. Anong ginagawa mo dyan, Junjun? Tanong niya sa malamig na boses. Wala po, ma'am. Tinitingnan ko lang po yung mga libro. Pinilit kong ngumiti, pero ramdam kong nanginginig ang boses ko. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya'y tila tinutuklas ang bawat sikreto sa kaluluwa ko. Tumigil siya sa harap ko at binuksan ang kabinet. Kinuha niya ang itim na folder at inangat ito sa harapan ko.
Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya. Umiling ako, kahit alam kong halata sa mukha ko na nagsisinungaling ako. Huminga ng malalim si Ma'am Teresa. May mga bagay na mas mabuting hindi mo pa nalalaman, Junjun. Pero dahil nakita mo na ito, huminto siya, tila nag-iisip. Siguro, panahon na para malaman mo ang totoo. Napatingin ako sa kanya, puno ng pagkalito. Ano pong ibig ninyong sabihin, ma'am? Ngumiti siya ng bahagya, pero hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Para bang ngiti iyon ng taong may mabigat na dalahin. Hindi aksidente na nandito ka sa eskwelahang ito, Junjun. At hindi rin aksidente na ang birth certificate mo ay narito sa silid-aklatan. Napakunot ang noo ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Sino po ba talaga ako? Sa puntong iyon, lumapit siya sa akin, ibinaba ang boses at bumulong. Hindi ikaw ang iniisip mong ikaw. Napatigil ako. Ang tibok ng puso ko'y tila isang tambol na hindi mapigilan. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong sikreto ang itinatago ng dokumentong iyon? Kung gusto mong malaman ang totoo, sabi niya, pumunta ka sa silid ko bukas ng alas 7 ng umaga. Pero tandaan mo, Junjun, ang mga sagot na hinahanap mo ay maaaring magbago ng lahat. At sa puntong iyon, iniwan niya ako sa silid-aklatan. Nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Paano kung ang totoo ay mas masakit kaysa sa hindi ko pa nalalaman? At higit sa lahat, handa ba akong malaman kung sino talaga ako? Sa kabila ng init ng araw na tumatama sa aking balat, tila may malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng aking dibdib. Natapos na ang unang linggo ko sa eskwelahan at hindi ko pa rin lubos maisip na tinanggap ako ng paaralan kahit wala akong birth certificate. Pakiramdam ko'y parang isang panaginip na nagkaroon ako ng pagkakataong makapag-aral. Kahit na isa lamang akong batang lansangan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng araw kung saan ako'y nakaupo sa gilid ng kalsada. Nagmamasid sa mga batang papasok sa paaralan. Hindi ko akalain na ang isang guro, si Ging Ricky Reyes, ay lalapit sa akin at magtatanong kung gusto kong mag-aral. Nagdalawang isip ako nung una, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pag-asa. Paano po yun, ma'am? Wala po akong birth certificate. Tanong ko. Ang sagot niya ay puno ng pag-unawa at simpatya. Hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong kagustuhang matuto. Sa mga salitang iyon, napawi ang aking pag-aalinlangan at ako'y nagdesisyon na subukan. Kaya naman, heto ako ngayon, may baon na lumang notebook at lapis na bigay ni Ginang Snider Reyes, handang harapin ang bawat araw sa silid-aralan. Sa unang pagkakataon, nalaman ko kung ano ang pakiramdam ng mag-aral kasama ang iba. Nakakatuwang marinig ang tunog ng chalk na dumudulas sa pisara, ang pagputok ng papel kung saan isinusulat ang mga sagot at ang masiglang pagtatanong ng mga kaklase. Ngunit sa kabila ng saya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa tuwing ako'y tinatawag upang sumagot sa mga tanong. Isang araw habang kami nasa klase ng agham, inutusan kami ni Munggong Reyes na bumuo ng grupo para sa isang proyekto. Ako'y nanlamig sapagkat alam kong karamihan sa aking mga kaklase ay may mga kaibigan na. Ngunit laking gulat ko nang may lumapit sa akin na dalawang batang babae, sina Carla at Jenny, at niyaya akong sumali sa kanilang grupo. Sigurado ba kayo? Tanong ko. Puno ng pag-aalangan. Oo naman, sagot ni Carla. Mas maraming miyembro, mas masaya. Nagsimula kaming magplano at magdiskusyon tungkol sa aming proyekto. Unti-unti, naramdaman kong nagiging bahagi na ako ng kanilang mundo. Sobrang saya ng pakiramdam na hindi na ako isang tagalabas. May mga tao ring nais akong makasama. Sa gitna ng aming pagtutulungan, napansin ko ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, may isang misteryosong lalaki
na palaging nakaupo sa labas ng gate ng eskwelahan. Nakamasid siya sa akin, tila iniimbestigahan ang bawat kilos ko. Hindi ko siya kilala, ngunit parang may kung anong pamilyar sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon matapos ang klase, nagdesisyon akong lapitan siya. Buong tapang kong tinanong, "Sino po kayo? Bakit niyo po ako sinusundan?" Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may tinatago. "Ako si Mang Tony," sabi niya. "May mahalaga akong impormasyon tungkol sa'yo." Napalunok ako sa kaba at sabik na malaman kung ano ang sasabihin niya. "Ano po iyon?" Tanong ko, puno ng pag-aalala at pagtataka. "May kinalaman ito sa iyong pagkakakilanlan," sagot ni Mang Tony. "May mga dokumento akong natagpuan na maaaring makapagpatunay kung sino ka talaga." Bigla akong kinabahan at nasabik. Tila ba isang malaking bahagi ng aking pagkatao ang posibleng mabuo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bahagi ng aking isip na nagtatanong. Paano kung hindi ko magustuhan ang aking matutuklasan? Sa pagkakataong iyon, dumating si Jong Reyes. "Lahat ng bagay ay maaaring malaman sa tamang oras," sabi niya habang tumitingin sa akin at kay Mang Tony. "Ngunit kailangan mong maging handa sa anumang posibilidad." Naguguluhan man, alam kong ito'y isang hakbang patungo sa pagtuklas sa aking tunay na pagkatao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit napadpad ako sa kalsada? Habang naglalakad pa uwi, kasama ang mga tanong na bumabagabag sa akin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na umuusbong sa aking murang balikat. Ang simpleng pagnanais na mag-aral ay tila nagdadala ng mas malalim na misteryo na kailangan kong tuklasin. Ngunit handa akong harapin ang anumang hamon para sa pag-asang matuklasan ang aking tunay na pagkakakilanlan. Sa mga susunod na araw, alam kong marami pang revelasyon ang darating. Ngunit sa ngayon, kailangan kong manatiling matatag sapagkat ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat batang lansangan na nangangarap ng magandang kinabukasan. Sa wakas, nakaupo na ako sa loob ng silid-aralan. Ang unang araw ko bilang estudyante sa paaralan ay parang isang panaginip. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Ang mga bagay na dati tila imposible. Ang makapasok sa eskwelahan, ang magkaroon ng pagkakataong mag-aral, ay biglang nagkaroon ng hugis. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ang nararamdaman ko noong oras na yon. Nagsasalubungan ang kaba at tuwa sa dibdib ko. Pero sa likod ng lahat, may isang tanong na hindi ko matakasan. Hanggang kailan ito magtatagal? Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay pinagmamasdan. Ang mga mata ng ilang kaklase ay tila palihim na tumatama sa akin. Siguro'y alam nilang kakaiba ako. Hindi ako tulad nila, na may baon, maayos na sapatos, at kwento ng mga magulang. Ako, isang batang kalsada, isang taong walang pangalan sa papel. Walang birth certificate. Ang tanging meron ako ay ang tapang na humarap sa bawat araw. Habang nagtuturo si Ma'am Leticia, pilit kong iniintindi ang bawat salita. Nakakabighani ang paraan ng kanyang pagtuturo, ang bawat turok ng tsalk sa pisara, ang bawat tanong na binibitawan niya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mahirap alisin ang ingay sa isip ko. Lalo na kapag naririnig ko ang mga bulungan sa likuran. Bakit kaya siya nandito? Mukha naman siyang, di ba? Street kid? Ang weird. Baka hindi siya magtagal dito. Hala, baka hindi pa nga siya totoong rehistrado sa school. Pinilit kong iwasan ang mga bulungan, pero masakit. Tinamaan ako ng diretsyo. Parang hindi nila alam na naririnig ko ang bawat salitang sinasabi nila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong manatili rito.
Kailangan kong magpatuloy, kahit pa mahirap, kahit pa masakit. Pagkatapos ng klase, naglakad ako paalis ng silid-aralan. Hindi ako agad dumiretso sa gate ng paaralan. May isang bahagi ng eskwelahan na tahimik, isang lumang hardin sa likod. Doon ako pumunta. Naghahanap ng lugar kung saan maaari kong huminga ng maluwag. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang bigat sa dibdib ko. Ang hirap pakinggan na may mga tao pang duda sa akin na parang hindi nila tanggap na naririto ako. Habang nakaupo ako sa ilalim ng lilim ng isang puno, narinig ko ang mga yabag ng sapatos. Mabilis, pabigla. Akala ko'y may kung sino lang nadadaan, kaya hindi ko sila pinansin. Pero nang tumigil ang mga yabag sa harapan ko, napilitan akong tumingala. Dalawang batang lalaki ang nakatayo malapit sa akin. Si Ramil, ang pinakamatangkad sa klase, at si Anton, ang laging kasama niya. Pareho silang may matalim na tingin, parang may nais sabihin. Hoy, bungad ni Ramil, nakapamewang. Ikaw nga pala yung bagong estudyante, di ba? Tumango ako, pilit na pinapanatili ang kalmado. Oo, bakit? Alam mo ba, sabi ni Ramil, hindi ka bagay dito. Wala ka nga daw birth certificate, sabi ni ma'am. Totoo ba? Napakuyom ang palad ko. Hindi ko alam kung paano nila nalaman iyon. Pero ramdam ko ang pamumula ng mukha ko, sa hiya. Gusto kong sumagot, pero parang natuyuan ako ng laway. Wala kang dapat ipagyabang, dagdag ni Anton. Dapat nga hindi ka pinapasok dito eh. Ang daming gustong mag-aral, tapos ikaw pa ang pinili. Tumayo ako, pilit na nilalabanan ng takot. Hindi ko alam kung bakit nila sinasabi iyon, pero hindi ko hahayaang tuluyan akong masira. Hindi ako nagmakaawa para makapasok dito. Gusto ko lang mag-aral, at wala kayong pakialam kung ano ang meron o wala ako. Tila nagulat si Ramil at Anton sa sagot ko. Hindi sila umimik, pero ang tingin nila ay nanatiling matalim. Maya-maya'y tumalikod sila at umalis, na parang wala silang narinig. Pero bago sila tuluyang lumayo, may bulong si Ramil na halos hindi ko maintindihan. Hindi ka magtatagal dito. May mangyayari, tandaan mo yan. Kinabukasan, mas maaga akong dumating sa paaralan. Pilit kong nilalabanan ang kaba. Iniisip ko na baka wala namang ibig sabihin ang bulong ni Ramil. Pero habang papasok ako sa gate, napansin ko ang kakaibang reaksyon ng mga tao. Ang mga guro, parang may dinidiskusyong importante. Ang mga estudyante, may mga bulong-bulungan na mas malakas kaysa dati. Pagdating ko sa silid-aralan, nakita kong wala si Ma'am Leticia. Sa halip, may dalawang matatanda sa harapan, mga opisyal mula sa isang ahensya, siguro. Ang isa ay may hawak na folder, habang ang isa ay may clipboard. May kakaibang tingin ang mga ito sa akin na para bang may hinihintay silang sagot. Siya nga ba? Tanong ng isa. Tumango ang guro na nasa tabi nila. Oo, siya ang bata. Siya ang tinutukoy. Biglang tumingin ang isa sa akin at may sinabi na nagpalamig sa buong katawan ko. Ikaw ba si Juan de la Cruz? Batang walang birth certificate pero nakapasok dito. Tumango ako kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kung ganon, sabi niya, may kailangan kang malaman at hindi na ito tungkol sa eskwelahan lang. Napalunok ako, ang puso ko ay parang tumalon sa kaba. Ano ang ibig sabihin nila? Bakit parang may mas malalim na dahilan kung bakit naririto sila?